Hello po, ako po si Roda ng Roda's DIY Design. Ang project ko po ngayon ay board sign. Pipili lang ako dito sa mga scrap wood na na-rescue ko. Itong isang board na ito na na-rescue ko siya sa damuhan, ginamit siguro siya sa paglagari sa kahoy kaya meron siyang bakas ng pinaglagarian, sira na ang side niya kaya lalagariin ko siya mamaya. Ito namang isang board na ito, meron siyang butas ng pako. Gagamitin ko ito para sa project ngayon. Ayan, itong dalawang scrap wood na ito ang napili kong i-transform ngayon. Itong mga malalalim na linyang ito ay tatakpan ko sila gamit ang wall putty. Madali lang kasing tumigas ang wall putty kaya ito ang ginamit ko. Pero kung meron po kayong other option para matakpan ang kahoy na may butas, comment lang po kayo para magamit ko po ang sa ibang project ko. Next, itong butas na ito, tatakpan ko din siya ng wall putty. Dahil pabilis lang matuyo ang wall putty, gumamit ako ng white paint para pantay sa kulay ng wall putty. Kung meron po kayong ibang kulay ng pintura, feel free po kayong pumili. Ang white paint po kasi ang shabby chic na kulay na gustong-gusto ko ang ginagamit sa mga project ko. Meron po akong farmhouse stencil dito na in-order ko sa online shop. 10 piraso po sila. Madami ako magagamit dito sa stencil na ito sa ibang future project ko. Bumili din po ako ng stencil brushes para sa board sign project. Para stable po ang stencil at hindi po siya gumalaw, lalagyan ko po siya ng tape sa bawat gilid. Gumamit ako ng black acrylic paint para kitang-kita sa whiteboard ang black paint. Sa pagpipaint naman, gamit ang stencil brush, pag tap-tap lang ang dapat gawin, huwag nyo pong gagawing up and down ang pagpaint dahil dudumi po siya. Ganyan po ang ginawa ko dahil nagmamadali ako, gumamit ako ng plain paint brush, masyadong makapal ang pintura at maduming tingnan. Kung gagamit po kayo ng stencil board sign, mas magandang gumamit ng right brush tulad ng ginagamit ko ngayong stencil brush na mabibili sa online shop sa murang halaga.
naman po sa isang board, napaka-perfect ng shape niya, sakto sa farmhouse ideas na naisip ko. Pinaghalo-halo ko ang iba't ibang design sa stencil para makuha ko ang gusto kong design. Napakasimple po ng ginawa ko ngayon para sa ipakita ko sa inyo kung paano po ginagamit ang stencils na ginamit ko sa project ko ngayon. I hope nag-enjoy kayo sa video ko ngayon. Maraming salamat po.